mag-asawa ka ng maaga. Alam nyo ba na isa pang technique, pero hindi ko mapayo-payo, hindi mo pwedeng sabihin sa iba, yung mag-asawa ka ng maaga. Oo, tama ang narinig ninyo, ang mag-asawa ng maaga. Kung mahal nyo rin talaga ang isa't isa, sure na rin kayo sa isa't isa, kung mahal nyo yung isa't isa, kayo na, mag-asawa na kayo. Para focus na sa goal agad. Mas mabilis yan. Kung mag-aasawa kayo ng 20 years old, mahal nyo ang isa't isa. 20 years old, after 5 years, 25, after 10 years, 30. Milyonaryo o bilyonaryo na kayo agad. Yes, totoo yung sinasabi ko. Pero ewan ko, kung siguro depende sa tao. Hindi ko rin siya ma-post o mapayo sa ibang tao kasi kanya-kanya yan. Pero alam nyo, gumagana yan, maliwala kayo. I-explain ko bakit. Kapag wala ka pa kasing asawa o partner sa buhay, nakafocus ka 50% kung paano kumita ng pera o business, 50% maghanap ng pag-ibig. Yes, di ba? Pero once na nag-asawa ka na agad o nang maaga, o nag-asawa ka kahit hindi pa maaga, kahit late na o nasa tamang edad ka na, pagka-asawa, anong gagawin mo? Di ba kayo mag-asawa, magpo-focus na kayo sa business, trabaho, o pagkakakitaan? So, kung maaga kang mag-aasawa, yung 50% sa pag-ibig, 50% sa pera, magiging 100%. Magiging dalawa pa kayong mag-asawa ang magtutulungan 100%. Nakapokus kayo kung paano naabutin yung mga goal nyo sa buhay. For example na lang yung pera, 100% tututukan, tatrabahuin nyo yan. Mas malaking porsyento, mas malaking tsansang maabot nyo agad ang tagumpay. Eto, wag nyo mamasamain yan Ang galing, no? Totoo pala yung ganun, no? Pero kapag narinig ng iba to, mamasamain nila. Pero pag-isipan nyo ring mabuti yan. Pero disclaimer lang talagang i-critical thinking nyo din kasi hindi naman lahat ng sureable kayo sa mapapakasawa nyo na sa ngayon mahal nyo yung asawa nyo, sa ngayon mahal nyo yung nililigawan ninyo, pero hindi naman natin alam pagdating ng panahon. So critical thinking lang, pero isa yan sa mga technique na effective talaga.